So, four things of heaven, that is the topic for today. Na kung may ibig sabihin that you are with Christ right now, to obey Him, follow Him, and it is no longer you that needed inside, kundi si Kristo yung nasa loob siya. Siya yung nag-drive ng life mo. So, kung papansin mo, laging ginagamit ni Paul tong verse na to kasi gusto niyang bigyan din na if we want to follow our Christ, we should have that union with Him. Na talagang andun yung connect natin with Jesus Christ sa life natin. At yung pananalita natin is talagang makikita, mararamdaman ng mga taong nakakausap natin what Christ wants us to be. At napaka-importante that we understand that if we want to follow Christ, we had union with Him, na nandun talaga yung makikipag-isa ka sa Kanya, and the new creation. So, ibig sabihin, hindi ka pinalitan yung pagkatao mo. Kumbaga, parang when you are with Christ, bago nang nilalang, meaning is, kung ano yung nakagawian mo, nirenew ka. Binigyan ka ng panibagong pagkatao. Na, meaning kapag meron kang, yung lumang pagkatao mo na dati mga old ways na ginagawa mo, hindi na ikaw yun. Kasi dati, kung hindi ka pa union with Christ, kung paano mo, o anong desisyon mo sa buhay, that is the old ways na ginakagawin natin. So, but this time, wala na tayo, kumbaga dati walang Kristo sa buhay. But right now, is andun yung meron ka ng Christ sa buhay mo. So, yung ginagawa mo is nakabase what God's will. So, dati wala kang kinoconsiderations, diba? So, kundi, nagde-drive lang sa'yo what your decision. But right now, when you are with union with Christ, you are no longer drive to yourself. It's God drives you. So, God's decide your life. And nakabase yun kung ano yung gusto ni God sa buhay mo. And iisipin natin na nagmumula lahat yun coming from the God. And that is the reasons why we have the new versions of us. Kasi wala na yung dating tayo na hindi ka na umaasa sa pansarili mong desisyon. So, kumbaga, ang nagde-drive na sa'yo is Christ will. So, andun na yung dating daan na kung saan napakagandang naisin ng bawat isa na we have that union with Christ, kasi mapapalitan yung dating pagkatao mo kung gaano ka man makasalanan dati. Kumbaga, papalitan ka niya. You are renewed by our Lord. Lilinisin ka niya. Kung dati makasalanan ka, kung ano nang ginagawa mo, so this time, you have the new versions of you. And gagawin ka niyang sobrang buti na parang bulak na, or parang snow na wala ng bahid, ganun kanya lilinisin. So, pagkatiwalaan natin yung ating buhay sa ating Panginoon, hayaan natin na siya yung mag-control, mag-direct, na para hindi na tayo bumalik sa dati kung sino tayo before. Huwag na nating hayaan na muli tayong bumalik doon. So, lahat tayo, guilt tayo pagdating dyan. So, yung dating pagkatao natin, nung wala pa tayo kay Christ, kumbaga parang napaka-chaos. But sa bawat pagkakataon, that babalik at babalik ka dun sa dating mo. So, this time, because the Holy Spirit with you na, you have that guidance na nagre-remind sa'yo, oops, tama na yan, hindi yan okay, mali na yung ginagawa mo. You have to follow Christ. So, every day is a struggle. But when